Ika-27 Kabanata. Where do you think they went, Agnes? My heart is pounding that I could feel it is reaching my throat. Kanina pa ako hindi mapakali simula nang magpaalam si William na may pupuntuhan sila kasama si Falcon, ang ibang mga tauhan nila. Pakiramdam ko may kinalaman ito sa mga taong nagpaputok ng baril kanina. Napansin ko din na simula nung umalis silang dalawa mas dumami, ang mga lalaking nakauniporme ng itim ang nakapalibot sa bahay. Mas nakadagdag pa sa kaba ko ang mahahabang baril na dala ng mga ito. Ang sabi ni Ibon sa akin may bibisitahin lang daw sila ni Architect, babalik din daw agad, sagot ni Agnes sa akin. Anong bibisitahin? May bibisitang parang pupunta sa gyera. Nakita kong may baril na dala si William nang magpaalam ito sa akin, pati si Falcon. Pero nung tinanong ko kung saan sila pupunta, walang maayos na sagot. May titingnan lang daw saka babalik din agad. Ilang oras na ang lumipas pero wala pa rin ang mga ito. Hindi ko din makontak ang cellphone ni William dahil unattended ito. Sobrang lakas na ng tibok ng aking puso hindi na ako mapakali. Kinakabahan ako Agnes, baka kung saan pumunta ang dalawang yun. Kanina pa ako palakad-lakad dito sa sala. Huwag kang kabahan, sinabihan ko si Ibon na bantayan niya si Architect kundi, di na siya makakabalik dito sa isla, sagot ni Agnes sa akin. Kalma ka lang dyan, maya-maya babalik din ang mga yon. Baka nag-boys talk lang ang mga yon kaya kailangang lumabas. Boys talk. Ang laki nitong buhay ang lawak ng bakuran, pwede naman silang mag-boys talk doon. Malilintikan ka talaga sa akin mamaya. Pinakapakaba mo ako. Sumilip ako sa bintana, sa labas ng gate may 4 na lalaking nakauniporme ng itim ang nag-uusap doon. Sa gilid naman malapit sa bakanting lote, meron ding 4 doon nakabantay. Tapos doon malapit sa dagat ang mas marami. Andito kami ngayon ni Agnes sa sala, si Nana pati Tatang nasa guest room. Hindi ko sila pinauwi sa kanila dahil gusto kong masiguro na maayos ang kalagayan ni Nana. Hindi din ako pinaakyat ni William sa silid ko dahil basag ang isang bahagi ng glass wall doon, dahil sa tama ng baril. May mga tauhan siyang nandun sa roof deck saka nagbabantay din. Upo ka muna, ako ang nahihilo kakalakad mo eh. Mag-relax ka muna baka ma-stress si William dyan. Hindi ko masyadong narinig ang huli niyang sinabi. Paano pala nakarating agad si Falcon pati mga tauhan niya dito, Ness? Tanong ko bago umupo sa tabi niya, hindi ko naman kasi nakita ang mga to simula nung umalis kami kaninang umaga. Pero nitong mga nakaraang araw nabanggit sa akin ni William na may pinadalang tauhan si Nate para magbantay sa amin. Kumontra pa nga ako dahil sabi ko safe naman. Dito sa isla na halos magkakilala lang naman ang mga tao dito pero ang sabi niya mas mabuti na daw yung makasiguro kami. Hindi din naman daw visible ang mga tauhan niya kaya, hindi ko rin mapapansin na andyan lang sila sa paligid. Hindi sumagot si Agnes kaya nilingon ko siya, pagtingin ko sa babae na mumula ang mukha nito, parang timang na nakangising mag-isa. Wala sa akin ang isip niya kundi nasa cellphone na binabasa niya. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya agad niyang tinikom ang bibig, pero huli na nakita ko na ito. May tinatago ka ba sa akin, Agnes? Pinanlitan ko siya ng mata na lalong ikinapula ng mukha niya. Wala anong tinatago? Aniya pero hindi makatingin sa akin. Tinago niya pa agad ang cellphone niya nang mapansin niyang napunta ang tingin ko doon. Sinasabi ko na nga ba, may tinatagong sekreto ang Agnes na to sa akin. Kaya siguro ilang araw na hindi nagpaparamdam sa akin ang babaeng to, dahil may ibang pinagkakaabalahan. Busy daw sa tindahan pero nung pintuntahan namin ni William, nakasara naman ang tindahan niya. Agnes yelo ka ba? Nanlalaki ang mga mata niyang tumingin sa akin, lalong naging kulay kamatis ang mukha niya. Hoy! Tumahimik ka nga, baka marinig ka ni nanay, depensa niya kahit yun palang ang sinasabi ko. Akusa nito, pabebe niyang sabi. Pinag-cross ko ang kamay sa aking dibdib saka tinaasan ko siya ng kilay. Baka nagpalibag ka na sa pader, Agnes. Ano sasabihin mo ba sa akin o ako ang magtatanong kay? Oo na, sasabihin ko na, huwag ka lang maingay. Tiningnan niya pa ang pintuan ng silid kung saan si Nana pati Tatang, bago ito umayos ng upo paarap sa akin. Matagal nang pabalik-balik dito ang ibon na yan, umpisa niya, halatang kinikilig kahit na itago niya pa yun sa akin. Ako pa ba ang hindi makakahalata?
Nagkikita naman yan sila ni Architect, nag-uusap din minsan. Pinadala daw si Falcon dito ni Major para sa seguridad mo. Yun din daw ang sabi nung Tito Judge ni Major. Bakit di ko alam bakit di mo sinabi sa akin? Tanong ko nakataas pa rin ang isang kilay sa kanya. Kung para ito sa seguridad ko, dapat sinabi nila sa akin. Secret lang daw kasi baka daw hindi ka papayag o baka daw magpanik ka kapag nalaman mo. Sagot niya, may banta daw kasi sa buhay mo, mahina niyang sabi sa huling pangungusap. Kumunot ang noo ko. Sa pagkakaalam ko wala namang akong natanggap na ganun. Pero ngayong may nangyaring ganito, baka nga merong gustong patayin ako. Bigla akong kinalabutan. Wala naman akong maalalang nakaaway dito sa isla maliban doon sa nurse na nagsungit kanina. Baka dahil doon sa pinaglalaban mo para sa mana ng tatay mo, sabi niya, naku mababalibag talaga ako ni Ibon nito kapag nalaman niyang chinutyo ko sa'yo. So may alam ka. Sabat ko sa pabulong-bulong niya. Agad niyang tinakpan ang bibig sa kasunod-sunod na umiling. Talagang wala kang alam ha. Ano kaya kung sasabihin ko kay Nana? Alam ko, mabilis niyang putol sa akin, hinawakan niya pa ang kamay ko dahil umakto akong tatayo. Huwag kang maingay ha. Mag-promise ka sa akin na hindi mo sasabihin, ako ang nag-isplok sa'yo baka mabalibag ako ni Ibon sa pader. Tumango ako sa kanya bago humugot na malalim na hininga. Siguro hindi lang ito basta banta lang, seryoso ang mga kalaban na iPad amba ako, wala akong ibang maisip na may galit sa akin kundi si Mina lang saka ang mga Ignacio. Pero hanggang ngayon wala pa akong balita kung nasaan si Mina. Wala na daw ito sa resort ngayon dahil si Miss Engineering na daw ang namamahala dun ngayon. Narinig ko kasi si Falcon nakausap si Major Nate, ang sabi sundan ka daw kahit saan magpunta. Mukhang may balak na masama ang kabilang kampo sa iyo. Dahil dun sa manang pinaglalaban mo, pumikit pa ito sa kanilagay ang daliri sa labi, niya Senador Yas para wag akong maingay. Naalala mo ba nung nag-medical mission ka sa sityo ni Nasaphira saka nagkagulo sa unahan? Tumango ako, naalala ko ngayon. Ang sabi nagkagulo lang daw dahil sa pila pero naayos din naman agad. May mga tanod pati pulis din namang dumating kaya hanggang sa natapos, ang medical mission naging maayos naman ito. Bakit? Ano ang tungkol doon? Tanong ko. Nilibot niya muli ang tingin sa paligid saka umusog palapit sa akin. Dahil sa kinikilos ni Agnes lalo tuloy akong kinakabahan. Umawak pa ito sa mga kamay ko at naramdaman ko, ang bahagyang pagpisil niya doon. Ang sabi ni Ibon, may mga armado daw na lalaki ang pumunta doon. Mabuti daw at may nilagay silang undercover na nurse para maglista sa lahat ng pasyente pati nakita nila ito kaya napigilan ang paglapit sa iyo, mahina saka halos pabulong niya ng sabi. May dalang baril, nung inanspeksyon nung uncover na nurse ng laban pero nahuli din agad. Ha? Kinakabahan kong tanong. Paano pala kung wala ang nurse na yon? Anong nangyari? Sa akin. Ang nurse ano kaya ang nangyari sa kanya? May mga nadamay ba? Pero kung meron naman, wala akong ginamo nung araw na yon dahil sa tama ng baril. Nahuli nila Falcon ang lalaki, nasa Manila na ngayon, aniya saka nagbuntong hininga. Muntik pa nga daw mapatay ni Falcon, pero ang sabi si Major Nate na daw ang bahala doon. Napaisip ako kung nasaan ba si William ng araw na yon. Kasama ko siya nun pero kinagabihan umalis ito kasama si Derek, ang sabi may pupuntahan daw silang project sa kabilang sityo. Ang dami na talagang masasamnag loob na nakapasok dito sa isla. Ang kapal pa ng mukha nilang pagtangkaan ang buhay mo, gayong, ikaw na nga yung tumutulong sa mga mahihirap dito na hirap magpa-doktor. Kinuha niya ang cellphone saka may tiningnan sa mga larawan doon bago sumunod ang tingin sa akin. Andito si Falcon nung araw na yun. Kung ganun dapat pala akong magpasalamat sa kanya saka sa mga kasamahan niya, sabi ko. Oo palagi silang nakasunod sa'yo, pero hindi lang nagpapakita, dahil ngayon ang instruction sa kanila. Yung iba nasa dagat lang namamangka kunyari. Yung iba hindi ko alam kung anong disguise, basta ang alam ko madami silang nakabantay sa'yo. Takot si Architect na matatsahan ang reyna niya kahit pa daw maubos ang kayamanan niya, wag lang masaktan ang langga niya. Kaya pala nagpapanik si William sa tuwing nawawala ako sa paningin niya, yun pala may rason siya. Praning si Architect, pagdating sa'yo. Kung alam mo lang, halos nga magwala yan pagkatapos nung medical mission nyo Ay, hindi ko pala sure. Agad nag-iwas ng tingin si Agnes sa akin.
I'm sorry Ibon, nasplok ko ata ang secret natin. Bulong-bulong niya, hindi ko alam kung sinong Ibon, ang tinutukoy niya pero malamang si Falcon. Hindi na pwedeng magkumpiyansa ngayon. Madami ng masasamang loob sa paligid na handang pumatay, para makuha lang ang gusto nila. Yes, tama si Agnes. Pero hindi ko pa rin ma-imagine na may mga tao na palang nagpaplano ng masama laban sa akin. All along I am doing my medical mission out of love for my kababayan, pero hindi ko alam na may mga tao din palang nag-aabang kung kailan, makatsyempo para gawan ako ng masama. Hindi ko namalayan saka bigla akong napahawak sa impas na tiyan ko. I don't know but I got scared not only for me but also for William and for, I'm not sure, but I think I already have little William with me. May masama bang nangyari sa mga kasamahan ni Falcon, Ness? Kung hindi ako nagkamali may narinig, akong pumutok ng araw na yon, pero nung tinanong ko si William ang sabi meron lang dong naglalaro ng paputok. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan saka umayos ng upo. Si Ibon, nadaplisan sa balikat. Hindi kasi nila nabantayan agad na may kasama pang isa yung lalaki, sagot niya, pero malayo naman sa bituka. Ang lakas pa nga kayang-kaya pang mambalibag, mahina niyang sabi sa huli kaya hindi ako sigurado kung tama ba ang narinig ko. Pinakita niya sa akin ang cellphone na may larawan ni Falcon habang, nakahiga sa kama saka may benda ang bandang balikat. Nagamot ba yung sugat niya, Ness? Gumaling na ba? Baka maimpeksyon, nag-aalala kong tanong. Kung nadaplisan pala si Falcon dapat pala nagamot ko siya. Ginamo ko na, ay ibig kong sabihin ginamo niya na ang sarili niya. Trained si Falcon sa ganung bagay. Dating military ang kumagnayan, kasama ni Major Nate. Kaya wag mo nang isipan yun, kayang-kaya nun ang sarili niya. Tsaka hindi lang naman yan ang unang beses na nabaril si Falcon, may sa pusa siguro yan. Pero baka kapag baril na ni tatay ang tumama sa kanya, di ko lang sure. Mahabang lintanya ni Agnes. Unti-unti nang nag-sink in sa akin na may namamagitan sa kanila ni Falcon. Mukhang ang dami niya nang alam sa lalaki. Pero ano kaya ang nangyari sa kanila ni Puloy? Kailan pa dumating si Falcon dito sa Isla Ness? Palagi namang nandito sa isla si Ibon, umuuwi lang yan ng Maynila kada 3 araw pero bumabalik din agad. Siya daw kasi ang head ng security na naka-assign sa inyo ni Architect, mabilis niyang sagot sa akin. Pero saan siya natutulog? Sila ng mga kasamahan niya. Bakit hindi ko sila nakikita? Kunwari nag-aayos ito ng buhok niya pero umiiwas lang sa akin. Magsasaing muna ako para may kainin tayo sa hapunan. Dadamihan ko na lang din para dun sa mga poging kuya na nasa labas, hindi niya na hinintay ang sagot ko. Tumayo na ito saka pumuntang kusina. Sumunod ako dahil wala din naman akong gagawin. Mabuti na yung malibang ako habang naghihintay kay William. Ako na ang magluluto ng ulam, Ness. Pakilinas ng pressure cooker, itong bulalo ang lulutuin natin. Sabi ko sa kanya, mabilis namang sumunod si Agnes, tahimik pa rin pero alam kung sinasadya niya para hindi na din ako magtanong sa kanya. Siya na rin ang naglabas ng karne tsaka mga pansahog na gulay. Tahimik kaming dalawa ni Agnes na naggagayat ng mga gulay pero, maya-maya biglang pakiramdam ko para akong naduduwal ng maamoy ko ang amoy ng pinakuloang baka. Mabilis kong tinakpan ang bibig sa kailong dahil para akong naglalaway. Biglang nanlamig ang batok ko tsaka nasusuka ako. Kung kanina natatakam ako sa bulalo ngayon parang nasusuka ako habang nakatingin sa mga gulay na nasa harapan ko. Dagdagan pa sa nakakairitang tunog ng pressure cooker dahil feeling ko sumisigaw ang baka sa loob nun. Hindi ko alam pero para akong naiiyak. Pagtingin ko sa lababo nakita ko din, ang isda na nilabas ni Agnes na ngayon ay tila nakatingin sa akin saka nagmamakaawa. Kawawa naman ang isda saka ang baka. Okay ka lang. Anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. Tsaka hala bakit ka umiiyak? Pero hindi ko na nasagot si Agnes dahil mabilis akong pumasok sa banyo, doon nilabas ang lahat na laman ng tiyan ko. Halos ilabas ko na pati laman loob ko pero ayaw pa rin tumigil. Naiiyak na ako kakasuka kahit laway na lang ang lumabas. Plus umiiyak ako dahil naawa ako doon sa baka saka sa isda. Anong nangyari? Tanong ni Agnes na, patuloy na humahaplos sa likod ko. Hala wag kang umiyak, kami mapapagalitan ni Architect. Kahit anong haplos ni Agnes sa likod ko, bumabaliktad pa rin ang sikmura ko.
Mapait na yung lumalabas sa bibig ko. Kanina pa rin ako umiiyak. Langga. I'm home. Narinig kong sigaw ni William pero pagkarinig ko sa boses niya lalo lang bumaligtad ang sikmura ko, padami ng padami din ang mga luha ko. Naghalo na ata ang uhog saka ang mga luha ko. Hindi ko na talaga kaya parang hinahalukay ang sikmura ko. Daddy Langga, I'm here, pero halos pabulong lang ang pagkabigkas ko hindi pa klaro dahil sa pag-iyak ko. Langga. Tawag niya ulit pero dahil walang sumagot narinig ko ang nagpapanik na boses nito. Where's my wife? Langga. I'm here. Saan ang asawa ko? Andito kami, sigaw ni Agnes pero mukhang hindi narinig William pero maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan. Oh God, Langga, what happened? Yun pala ang lumabas sa bibig ni William pero para na akong batang umiiyak nang yamakap ako sa kanya. Mabilis niya akong binuhat palabas ng banyo saka pinasok sa silid. Daddy Langga, kawawa ang baka. I said crying. What happened, baby? Why are you crying? Malumanay niyang tanong sa akin. Marahan niya pang hinahaplos ang likod ko habang nakakandong saka nakayakap ako sa kanya. Sino ang kawawa? Hindi ako sumagot lalo lang umiyak. Pati ako nawiwarduhan sa sarili ko dahil hindi naman ako ganito. May masakit ba sa'yo? Tatawagan ko ba si Simone, pusando tayo dito. Umiling ako pero lalo lang umiyak saka sinagsik ang mukha ko sa dibdib niya. I'm worried, Langga, please tell me what's wrong. Kasi yung karne ng baka na niluto may amoy. Tsaka na-realize ko kawawa yung baka kinatay, paputol-putol kong sabi, pati yung fish, kawawa din. Nakatingin sa akin kanina parang ayaw niya magpaihaw. And there I cried like a baby. Lalo pa akong umiyak nang makita kong wala man lang reaksyon si William sa sinabi mo. Mukha pa itong natululala na ewan. I don't want to eat bulalo na, kawawa yung baka. Umiiyak ko pa rin sabi. Masakit talaga yung loob ko. Bigla akong nakonsensya saka ako pa ang nagsabi kay Agnes na pressure cooker yung karne. Kawawa naman yung baka, kinatay, ayoko na rin sa fish. Please Langga, wag na kayong magluto ng fish, kawawa kasi sila. Hinawakan ko pa ang mukha niya saka pinaharap siya sa akin. Please Daddy Langga. Okay, stop crying. Hindi ka nakakain ng bulalo, hindi na rin kami magluluto ng isda. Pagpapatahan niya sa akin. Hindi lang ako sure kung sincere ba talaga siya, dahil nakikita kong parang pinipigilan niya lang ang sariling matawa. Kawawa naman pala itong baby Langga ko. Ano na lang ang kakainin nito ngayon? Malambing niyang tanong sa akin. Paulit-ulit niya pang hinalikan ang tuktok ng ulo ko. And like the old days I felt the comfort from his warm hugs. Lalo ko pa siyang niyakap, himala na banggang bango ako sa kanya ngayon. Hindi din ako naiirita sa boses niya. Gusto mo ba ipagluto kita ng paborito mong supreme oyster? Umiling ako sa kabiglang, iba ang gusto kong kainin. Biglang nag-init ang pisngi ko sa ideyang pumasok sa aking utak. Pero parang nakakahiya naman kung sabihin ko sa kanya. Pero yon ang gusto ko. Papayag kaya siya. Nagpapaawa akong tumingin sa kanya. Sinadya ko talagang paamuhin ang mukha para maawa siya sa akin. Ano ang gusto ng baby Langga ko kung ganun? Come on tell daddy, akong bahala sa baby ko. Marahan kong inabot ang mukha niya saka mabilis na sinakop ang mga labi niya. Naramdaman ko pa ang paninigas niya sa pagkabigla sa ginawa ko. I think I want to eat something. I don't want to eat rice tonight. Naglalambing kong sabi sabay haplos sa dibdib niya pababa dun sa kinain ko kanina. Naramdaman ko ang paninigas nito. Pagtingin ko sa kanya, nanlalaki ang mga niyang tumingin sa akin. Langga, can I eat this? Instead. Malambing kong tanong. Hindi siya agad sumagot pero nakita ko ang paglamlam ng mga niya, dahil nagsimula na akong himasin ang naningas niyang pagkalalaki. Baby, are you sure? He asked in a raspy voice. I nodded like a good schoolgirl. Opo, Daddy, may I.